Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako po, napakainit nito. Itong ating tatalakayin. Pagpapatalsik diyan po sa Kongreso. Dito sa tinugariang leader ng terorista Arnie Teves. Isang imbento lang po. Ayon dito sa nasubrahan din ng talino Congressman Alvarez. Laman ho ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganun po lubos nating maunawa. At heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Una-una ma'am, yung posting sa social media, no? Posting sa Facebook. Ikarapatan din niya yan eh. Nasa Constitution yun, nasa Bill of Rights yun, karapatan niya yun. So bakit tayo magagalit? Bakit natin gawing negative yun against Congressman Teves? Kung gusto ng leadership na tanggalin ka sa House of Representatives, mag-iimbento sila. Congressman, so you voted no, no? Hindi kayo sang-ayon dito sa pagtanggal kay Arnie Teves bilang kongresista, sir? It's a very mabigat na parusa yan. You said napakatindi nitong parusang to. It rocks the very, siguro yung papaano na yung mga tao, yung kanyang constituents. But pag-usapan po natin, wasn't his absence, his filing for political asylum, and his alleged indecent behavior on social media enough grounds for you to say, oo nga, baka kailangan siyang, dapat na siyang tanggalin bilang kongresista? Pag-usapan po natin yung tatlo, sir. I don't think grave reasons yun. We can consider them grave reasons to be the basis of removing a member of the House of Representatives. Una-una ma'am, yung posting sa social media, no? Posting sa Facebook. Ikarapatan din niya yan eh. Nasa Constitution yun, nasa Bill of Rights yun, karapatan niya yun. So bakit tayo magagalit? Bakit natin gawing negative yun against Congressman Teves? And gusto ko lang linawin din na I'm doing this not only for Congressman Teves. I am doing this in behalf of all other members of the House of Representatives now and in the future. Dahil ma'am, this precedent is very dangerous. Okay. Paano na lang, for, let's say, kung gusto ng leadership na tanggalin ka sa House of Representatives, mag-iimbento sila ng mga instances na sabihin nila, oh, grave yan. Grave reasons yan. Enough to expel a member from the House of Representatives. All right. So, Congressman, I wanted to talk about these two things, which I asked Congresswoman Ria. Yung pong designation as terrorist, we discussed that a while ago, and they said that was not really part of that decision in the end. Ang talagang napag-usapan dito ay yung tatlong bagay nga, yung kanyang continued absence, yung kanyang filing for political asylum, at yung indecent behavior sa social media. But, she said, itong indecent behavior po sa social media, parang mitigating na lang ho talaga ito. Yung dalawa ho kasi, ang it seems is really what pushed the House to have him expelled.
hindi ho ba sapat yung kanyang pag-file ng sa Timor-Leste? Kasi parang abandonment na po yun ng kanyang trabaho. Okay, alright. Yan po mga kaibigan, at napanood nyo po ang rolling ng video. Importante po nating malaman to mga kaibigan. Talagang matindi. Patindi po ng patindi ito ating pagtatalakay. Talagang bibigyan po natin ng counting din yan. Yan ang si Congressman Pantaleon Alvarez po ng Davao. Bago tayo magpatuloy, shout out at maraming salamat Ma'am Pinky Web, at ay pahintulot po ang paggamit sa iyo ng paggamit ng inyong counting video clips. Suportahan po natin yan CNN. Eto, talagang good morning muna, good morning. At saan man sulok ng mundo kayo naroroon, kung gabi diyan, magandang gabi. Lalong lalo na sa ating mga Malod W. Abangan po natin ang shoutout diyan po sa bandang huli. Dahil ito po, huwag na natin pong patagalin ito at baka maunahan pa tayo ng iba. Talagang ito ang sasalubong sa inyo. Alam ko pag napanood nyo po ito ay mag-iinit na naman ang inyong mga pandinig, mga kaibigan. I'm sure, talagang doon po sa mga hindi po nakakapanood, pasyalan nyo po ang aking upload kagabi, at ang topic po natin din kay Atty. Topacio na ang kanyang huling huling mensahe sa taong bayan at sa DOJ bago siya nawala, mga kaibigan. Nandayan po yan naka-upload. Ito, kay Pantaleon Alvarez muna tayo ang ating tuon. Nandiyan po sa screen. Suriin po muna natin bago pumunta tayo doon sa pinakabuod ng ating pagtatalakay. Nandiyan po. Talagang iba na ang sikat, iba na ang sikat. Diyan po makikita po natin diyan sa screen. Kasama po at katabi ng leader ng terorista na si Mr. Clean. Itong nasubrahan din po ng talino at nananaginip ng gising na si Pantaleon Alvarez ay isang congressman po diyan sa part po ng Davao. Talagang kung napanood nyo na po itong ruling ng video na ito, ay mag-iinit, alam ko, ang inyong mga tainga at masakit sa pandinig ang kanya mga binitawan na mga pananalita, mga kaibigan. Dahil sa punto pong ito ay bibigyan po natin ito ng counting pagtatalakay. At counting papyaw lang po at katauhan dito kay Pantaleon Alvarez na nananaginip din po ng gising. Ay ito po, nung kapanahonan po ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, ay ito po ay naging House of Speaker, mga kaibigan. At nagkaroon po ng suna si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay habang nanonood ng suna ay umihi lang po ito. Ay pagkatapos ng suna ay umihi lang po ito si Pantaleon Alvarez. Nandiyan po. Ito po ay umihi lang at nagpunta ng CR. Alam niyo, pagbalik na galing CR ay napalitan na po na bilang House of Speaker. Pinatalsik ho diyan po sa Kongreso bilang House of Speaker ni dating Vice President ngayon na si Sara Duterte. Ganyan po kalupit. Ay baka ito may nervous pa sa pagpapatalsik kaya hindi nakakapag-isip ng kanyang mga sinasabi. Inuulit ko po, umiihi lang po ito dati. Galing po sa CR. Pagtalikod niya po ay bigla na pong pinatalsik bilang House Speaker po ng Kongreso, mga kaibigan. Talagang nananaginip ng gising kaya pinatalsik. Matindi, umiihi ka lang, biglang kang pinatalsik, pinalitan ka bilang House Speaker. Ganyan po katindi. Ay kaunting padaan lang po sa kanyang katauhan, mga kaibigan, doon sa hindi mga nakakakilala. Eto, matindi ang binitawan niya. Dito na lang po
bigyan po natin ito ng part 2 mga kaibigan, dahil ang dami niya po sinabi. Dito po sa part 2 mas matindi. Talagang ang pag-iisip niya ay siguro ay hindi ko alam kung anong mayroon to. Isang congressman naman mga kaibigan. Doon sa part 2 po mas matindi ang mga sinabi nito. Eto, ano ang sinabi niya dyan? Napakaliwanag po sa ruling ng video. Na imbento lang daw po ang ginawa dito mga kaibigan, at isang mabigat na parusa. Talagang matindi, no? Ano pa sinabi niya diyan? Karapatan. Karapatan po. Ano po ang tawag diyan? Tinawag niya pang congressman. Alam niya naman na napatalsik na ito sa kongreso. Itong kanyang kaibigan na terorista ay tatawagin pang congressman. Tuloy ng taong bayan ay lalong nanggagaliin. Kukurutin ka. Isasako ka ng taong bayan. Alvarez na ikangapoy nananaginip ng gising. Kukurutin ka maya-maya at isasako ka ng taong bayan pagkatapos ng vlog na ito. Ang takay mo, ang sasabihin niya po, ang dami niya sinabi. Ang sasabihin niya ay karapatan ni Arnie Tevez na mag-post sa social media. Bakit tayo ay magagalit? Ibig sabihin ay normal lang po yung kanyang mga post. At doon sa bandang huli ay imbento. Imbento lang ang nagawa. Ang pagpapatalsik dito kay dating congressman Kuno. Congressman Kuno. Itong si Arnie Tevez. Kaya lang ito nagawa niya na bumoto ng no ay dahil din sa kapangaran ng kanyang ikangapoy kasama diyan sa kongreso at ang darating pa sa hinaharap na mga congressman, mga kaibigan. Nako po, matindi. Unahin po natin ito. Karapatan. Subukan mo nga mag-post. Pantaleon Alvarez, Congressman Pantaleon Alvarez, subukan mo kaya mag-post ng katulad doon kay Tevez na hinahamon mo ang DOJ, hinahamon mo ang taong bayan at sinasabi mo diyan sa video habang nagsasayaw ka ay ito ang isang paraan ng pag-recruit ng isang terorista. Ako po ito po ay isang kung ano lang, kung kakagatin mo. Subukan mo kaya mag-post ng ganyan kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan bilang isang congressman. Mga kaibigan. Karapatan ka namin taong bayan, karapatan ng sino man na ika nga po'y sumuri dito kay Tevez dito sa kanyang pag-post kung ano ang pinost niya dito, sapagkat ang lahat po ay may hangganan. Hindi porke po sinasabi na sinabi mo na mayroon tayong ika nga po'y freedom para gawin iyon, ay lahat po ay may hangganan. Kahit porke ba mayroong ganun na batas na ika nga po'y freedom, ay gagawin mo na ang lahat na walang hangganan. Okay lang mag-post ka dyan, magsayaw. Ayon po, ika nga sa DOJ. At kahit din sa akin, at kahit sa panahon ng taong bayan, kahit mag-post ka diyan ng ano, kung hindi ka ho, ika nga hinalal ng taong bayan, hindi ka isang congressman na nagpapatubad ng batas at gumagawa ng batas. At kung ikaw ay hindi mo sinasabi sa kapsyon na ito ay isang leader, ito ay isang pag-recruit ng isang terorista, paraan, wala pong problema, mga kaibigan. Kahit pa maghubo pa diyan si Arnie Tevez kung isang ordinaryong tao sa harap ng camera, wala pong problema. Ang problema ito isang congressman, tapos sasabihin pa ay ito isang paraan ng pag-recruit, ay malaking ano po yan, makalaking katangahan para ika nga po'y hindi pansinin, para hindi bigyan ng leksyon. Tapos sasabihin mo invento lang. Kung ito ho ay basta nagsayaw na lang, walang problema.
Ang problema nga ay nasabi ko na eh. Hindi mo ba naiintindihan yon? Ikaw ba ay natutulog pa? Isang congressman na Pantaleon Alvarez? Ang lahat po ay may hangganan. Sana man lang naisip mo na siya po ay isang congressman. Sana man lang naisip mo, tama ba ang ginawa nitong kaibigan mo na nagsasayaw ng ganon, na hinahamon itong ating DOJ, hinahamon ang ika nga po kung anong gusto niyang sinong hamunin dito sa bansang Pilipinas na namumuno dito sa ating pamahalaan. Natutuwa ka ba ng ganon, Congressman? Ang punto de vista po natin dito, dapat inisip mo, may hangganan po ang bawat nangyayari. Kahit ikaw may hangganan ka po kung ano ang dapat gawin mo, kung saan ka lulugar bilang isang congressman. Dapat yan ang itanim mo sa puso at isipan. Hindi porke congressman kayo ay gagawin nyo na ang gusto nyo. Hindi porke congressman kayo, ang lahat ng ginagawa nyo ay hindi dapat pansinin. Nananaginip lang po kayo ng gising. Ano ang batayan mo dito para ika nga ipagtanggol mo? Yung ba ang batayan mo lang, mga kaibigan? Pahapya pa lang po yan, dito sa tinatawag na siya po kung bakit nagagalit ang taong bayan, kung bakit pinapakailaman siya sa ganon. Ito na lang hamon po natin. Subukan nyo po, ikaw na lang po, Congressman Alvarez, ang mag-post ng ganyan. Titingnan po natin kung anong impact, kung ano ang pananaw sa iyo ng taong bayan, kung ano ang pananaw sa iyo ng ating pamahalaan. Sige po, hinahamon po kita. Mag-post ka po ng ganyan. Sumayaw ka, ilagay mo sa caption, ito ang bagong pag-recruit ng ika nga po terorista. Sayaw ka po ng ganyan, Ayan. At papalakpakan po namin ikaw pag sumayaw, nanaginip ng gising eh. Okay, baka tayo kulangin po ng oras, mga kaibigan. Dito naman tayo sa sinasabi niya na ito ay isang invento. Invento lamang pala, anak ng katakot-takot talaga ito. Matulog ka muna! Kaya ka napapatalsik, umihi ka lang eh. Ay bigla kang pinatalsik diyan sa kongreso dahil ganyan ang ugali mo eh. Isang matagal na itong naninilbihan, isang congressman. Ito ba ang pinapasweldo ng taong bayan, mga kaibigan? Lalong-lalo na diyan sa Davao? Isang congressman na ika nga po'y tumitingin lang sa kapwa-tao, tumitingin lang po sa ika nga po'y ugali ng tao na bilang kaibigan. Hindi po tumitingin kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat gawin ng isang congressman na tama. Kahit mali basta kaibigan mo, ganyan, ito tolerate mo. Maliwanag po ang sinabi niya dyan. Pinagtatanggol niya itong si Congressman Tevez, hindi lang si Congressman Tevez, dahil ito ay isang paraan din ng pagtatanggol niya sa ibang congressman pa, nakasamahan niya diyan. At sa darating pang mga ibang congressman, nako po, hindi man lang sinabing ginagawa niya ito dahil sa taong bayan. Hindi niya masabing ganon na ginagawa niyang bumoto ng no, dahil hindi niya masabi na ito ay para sa taong bayan, dahil alam ng taong bayan na mali ang iyong ginagawa ng pamboto ng no. Kahit hindi mo masabi na ganon. Kaya tan sinasabi mo, ginagawa mo ito dahil sa iyong mga kasamahan. Ang pangit tingnan, nang dahil sa iyong mga kasamahan at sa darating pang mga congressman na hindi na mabiktima. Talagang matindi, Imbes na madidinig po natin dito, mga kaibigan, bilang ihinalal ng taong bayan dito sa congressman na ito na kay Pantaleon Alvarez. Imbes na maririnig po natin dito ay kapakanan ng taong bayan dahil siya po ay binoto, ay iba po ang maririnig natin. Maliwanag po sa video na yan. Ang sinabi niya, ginagawa niya po ito dahil sa kanyang mga kapakanan ng kasama sa kongreso at ang mga darating pa na congressman na hindi mabiktima ng ganitong klase ng pagpapatalsik na isang invento. Diyos mayo, mabagin, hindi man lang naisip niya siya ay binoto ng tao. At sinong congressman naman
ang sinasabi mo ay dadalwa naman kayo eh. Sino bang kakampi nito? Maraming kakampi nito bilang kaibigan siguro. But doon sa kakampi, sa tama, ay wala siyang kakampi dahil iisang congressman ho ito na bumoto ng no. Sino ang kakampi nito? Kakampi nito bilang kapwa congressman siguro. But dito sa tuwid na daan ay wala pong bumoto maliban sa kanya ng no. Sino ang kakampi nito na sinasabi niya? Kayo mga taga Davao, pinapasweldo nyo ito sa pamamagitan ng buwis. Naku po, talon-talo kayo dito. At sino man taong bayan, pinapasweldo po natin ito sa pamamagitan ng buwis. Ba't tingnan nyo ho sa kanyang mga sinasabi dito sa video na ito? Ginagawa niya po ito dahil kapakanan na ikangapoy mga kasama niya sa Kongreso at sino man na maging congressman pa sa darating na panahon. Hindi man lang nabanggit, ang sarap pakinggan sana bilang ikaw ay nagsisilbi na ikangapoy binoto ng tao, nakakataba ng puso at sarap pakinggan, lalong lalo na po sa kanyang nasasakupan. Ang salitang ginagawa ko po ito dahil sa taong bayan. Hindi niya po masabi na ganun dahil alam niya mali ang ginagawa niya. Tumitingin po ito, hindi po sa tamang ika nga po yung nakikita niya, bagkos nagbubulag-bulagan, mga kaibigan. Tama ba ang ginawa niya? Maliwanag na palang isang pag-iimbento lang ang nangyayari po ang pagpapatalsik diyan ho sa Kongreso dito kay Arnie Tevez, mga kaibigan. Sapagkat hindi po galing sa akin, siya po mismo napakaliwanag sa video na yan. Kaya ginagawa niya po ito dahil para hindi na mangyari sa mga susunod pang mga congressman, mga kaibigan. Diyos ko po, Rodi, mahabagin, nananaginip ka ng gising. Diyan po sa comment section, mga kaibigan, pwede po kayo magbigay ng public opinion. Ano po ang reaction nyo dito? Tama ba ang mga sinasabi niya dito sa video na ito, mga kaibigan? Siya lang po ang bukod tangi na bumuto ng no sa mga congressman, mga kaibigan. Talagang matindi, patindi ng patindi. Mga kaibigan, abangan po natin ang part 2 to at wala na po tayong oras. Dito po sa part 2 nito, ay nako po, napakatindi po, mas matindi pa ang mga sinabi niya dito, mga kaibigan. At bago tayo magtapos, shoutout muna dito sa bilang pagpupugay sa ating mahal na nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section. Ito, shoutout at maraming salamat kay Benjamin Gay. Tapusin na lahat tungkol sa TV's case, good moves para sa justice system ng government. Congrats kay Secretary Justice Attorney Remulla. May God bless, help our government, especially to restore peace and order and Negros. Maraming salamat, Benjamin Gay. Ano ba yung Gay? Go! I'm very sorry kung mali ang pronounce ko. Eto pa. Nasaan na ba to? Eto pa. Buhat kay Linda Valencia. Shoutout Ma'am Linda Valencia. Lahat ng pagmamalabi sa kapwa ay may katapusan. Normal ay pagtanggol ang client, suspect or victim, but not to speak against the opposition. Character assassination is something unacceptable. Tama po. Maraming salamat po. Shoutout. Buti kay user ito, iba naman na nakalagay na pangalan, user. Buti na ako nakaintindi ka rin. Nakaintindi ka rin, Atty. Tapaccio. Alam, ingat kat na lang kay papatayin ka din. Yan, sabi niya. Ni Tevez, sabi niya. Papapas lang ka din, sabi niya. Eto. Pasensya na kung hindi ko masyadong mabasa ibang words nyo kasi medyo bawal di ba? Bawal ho dito kay Lolo YouTube, di ba? Eto pa, dapat mapapatunayang guilty ang akusado, isama sa kasi ang abogado, lalo na pag marami ang biktima ng pagpapas lang. Yan. Emilita Boldron, maraming salamat. Ayan, mga kaibigan. Sa hindi po nabasa mga public opinion na shoutout, diyan po sa ating susunod na vlog ay abangan po dito sa bandang huli. At syempre, paki-supportan po aking FB page. Nandiyan po, naka-pin sa comment section ng link. I-click nyo lang po, pwede nyo po i-follow, i-like, manood po ng video po doon and this vlog sa aking FB page, mga kaibigan.
Maraming salamat po ha. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. At sa lahat po na nagbibigay ng public opinion, sa lahat po ng hindi nag-skip ng ads, sa lahat po na sumusuporta dito sa Maliit Kong YouTube channel, kasama ko na po kayo sa aking mga tinutulungan na nanggagaling po diyan sa revenue. Pagpalain po tayo lahat at palakpakan!